shoutout po. Ayan, good day everyone. Naglilinis po kami kaya pagpunta bukas may celebration dito. Please watch this. Tapusin hanggang dulo mga kaibigan. For today's video ay papakita ko sa inyo kung paano gawin ang balsa na kung saan ay gamit ito ng mga materyales na kawayan, kahoy na pangdikit goma na para po maitali mga kaibigan. Unang gumawa po nito ay ang aking pinsan si Nestor Latiban kasama po ang kanyang kaibigan si Genos. Tatlo kami dito mga kaibigan na nagsisimula ng gumawa. So, ito na po, pakinggan at panoorin na po natin mga best. Ngayon, nagsisimula na po kami maglagay o mag-clip ng kahoy gamit ang goma at para ito magdidikitan ang lahat ng mga magsisiksikan lahat ng mga kawayan dito. So, sisimula na po ang first steps. Ayan, nilinisan po ang dulo at ang sa unahan ng kawayan para maging straight po sila kung titingnan sa may tubig. Ayan, dahan-dahan lang. Shout out pala sa lahat ng gustong pumunta dito sa Tugunan Eco Park. Ayan, open po ito hanggang May 31, libre, walang bayad ang entrance fee. Ayan, panoorin po natin mga kaibigan ito. At sa lahat po ng gustong magpaturo, ayan, puntahan niyo po si Nestor Latiban. Siya po kasi ang laging nanguunang gumawa nito. Ayan, tapos na ang isang layer. By the way mga friends, ang paggawa pala ng balsa ay pinipili ang mga kawayan na pareho ang taas, pareho ang laki, at kahit na hindi pareho ang haba. Pero as long as mga isang gipat kalahati o dalawang gipa ang pwede na po ilalagay, idagdag dito. So binibilang po ito maging 13 to 15 na piraso sa unang layer. Sa pangalawang layer naman ay tinitingnan din ni Nestor kung umabot yan ng 10 to 13 ang bawat isa. So dapat po talaga itong balanse at hindi lahat na kung sa uluhan bahagi o ulo lang o kaya ipaghati-hatin pag ulo, pang buntot at pareho ang laki at haba nito mga bes. So bawat isa ay nilagyan niya ng clip ng mga kahoy para hindi ito madaling masira. At itong ginagawa niya, estimated niya ay umabot ng 6 to 10 na mga bata na pwedeng sumakay nito. O sa mga matanda naman, pwedeng may 5 o 6 ang bawat biyahe. So mga bes, so pahirapan nga ito sa paggawa, pero enjoy na enjoy po si Nestor sa paggawa nito. Dahil ito po ang pinakasikat dito sa amin na ginagawang pasyalan ng mga tao kung may balsa ka. Yan. At nirerentahan po ito mga kaibigan ng 100 per hour. So marami nang makasakay. At least makikita mo ang nasa unahan ng falls at pwede kong magpa-picture doon mga best. So ayan na nga mga kaibigan at pa-second layer na po kami. So after ng 30 minutes na pagbabad sa tubig or 1 hour, matatapos na rin ang ginagawa. Samantalang silang dalawa ay busy, ako naman busy sa pag-video. At ayan na nga mga kaibigan, puputulin na lang ang taas na kahoy na bahagi
tinatali na po, tinali ng mga kaibigan. At habang nandito kami nako, lumalakas naman ang ulan. Pero patuloy lang nagtatrabaho. After 1 hour, ayan na ang result ng mga ito. Pwede na itong sakyan patuloy sa waterfalls. Ayan, i-explore na natin maya. Yan, malapit na matapos ang bamboo rock. At para malinis naman ang ating waterfalls, ayan si Ginos kasama ko ay naglilinis na kami. Inaalis na namin ang lahat ng mga dahon-dahon sa may gitna para the best itong paglangoyan at pwedeng ready para sa ating mga mahal na turista. Ayan, go 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 na. Lapit na. Stop. Nabalihok yan. Hindi na yan.
Tapos na. At finally, natapos na po natin ginawa ang balsa. Ayan, sumasakay na kami tatlo. Ayan, tingnan yung mga kaibigan. So, tama nga ang capacity. 3 to 5 to 10 ang pwedeng sumakay dito. Ayan, hanggang sa muli. Kung naglalayap na kami. Enjoy. Thank you. Don't forget to like, share, and subscribe. Shopping.